So ayun, magandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Ariel Perez, nagtatrabaho bilang isang AHS officer at welcome sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Okay, so ngayong araw, meron tayong isang katanungan na ating sasagutin. Ang tanong niya dito is kung ano ba ang dapat applyan bilang isang bagong graduate as a safety officer 2, no? So yun po yung ating bigyan ng pansin sa video na ito. So ayun, so sasagutin natin based doon sa experience ko mismo, so meron tayong dalawang kategory dyan para masagot natin yung tanong ni sir, So unang-una is kung meron tayong backer or yung padrino system. Yun, kung bilang isang safety officer, bagong graduate o mag-apply sa isang company, ayun, may isa is yung kung meron tayong backer at saka yung isa wala. Okay, so unahin natin yung merong backer. So ganito kasi yan guys, kung kayo ay bagong graduate as a safety officer, tapos meron kayong backer, meron naman kayong kakilala na pwede yung applyan, mas maganda mag-apply kayo doon sa malalaking company or mga general contractor. Doon kayo mag-apply kasi medyo mataas na yung sahod or yung salary. Tapos doon din yung mga matitikas natin mga kasama ng safety. At saka nandun na yun sa nasa standard na yun, naka-align na yun sa standard natin dito sa Pilipinas. So yun yung advice ko kung kayo ay merong kakilala or backer, mas maganda doon kayo mag-apply sa mga GenCon or malalaking company na may mataas yung tsansa na kayo ay ma-hire or matanggap doon sa ina-applyan nyo. Tapos dito naman sa isa, kung wala naman kayong kakilala or backer, pwede nyong pasukan or applyan sa company. Ang advice ko dito sa kung graduate natin kasama ng mga safety officer, huwag tayong mamili sa mga company or contractor na pwede nating pasukan. Maliit man yan or malaki, apply tayo ng apply, huwag tayong sumuko kung talagang gusto natin magiging safety officer. Mas mahalaga yun kaysa doon sa salary agad yung habol natin. Sa bagong mga apply natin, yun yung ma-advise natin, umpisahan natin again or pangarapin yung kalaman or yung matutunan natin sa company na applyan natin. Pagka nandun tayo, kumuha tayo ng mga trainings, kunin natin yung mga certificates, kumuha tayo ng mga kaalaman, ang advice, yun yung natin para pagka meron na tayong sapat na experience na kaalaman at saka may mga trainings na tayo, pwede na tayo mag-demand ng sahod or mag-apply doon sa mga malalaking company. Doon natin yan matutunan. So practice lang natin lagi yung OSH standard dito sa Pilipinas, hanggang sa matuto. Huwag tayong mahiyang magtanong sa mga kasama nating safety or mga matatagal na sa company. Lalo na dun sa mga foreman or mga engineer na matatagal na sa trabaho, doon tayo makukuha kung paano nila ginagawa yung trabaho sa safe, sa mga ganong bagay. Doon natin matutunan, ma-apply natin sa sarili natin, at saka madagdag natin kung ano yung mga alam natin na natutunan natin sa training. So sana nasagot natin sa mga bagong safety, may makukuha kayong lesson kahit paano dito sa video na to. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. Thank you. God bless.